Red Warriors in straight sets. The Golden Spikers now have an 8-5 record. We have Coach Ben Mape and Josh Banes. Coach Ben, congratulations for the straight set win. You have one match remaining in the eliminations. So, papaparating tayo sa dulo. So, ano yung mindset ngayon ng mga bata para makabalik kayo sa finals and beyond? Salamat sa interview. Tapos, mindset namin since last part na ito ng tournament, all out na. So, lahat na ng pinaghirapan, lahat na ng challenges, ito na yung dulo, gagawin na namin yung the best. Lahat ng execution, lahat ng plays, lahat ng analyzation sa opponent para papasok kami sa finals. Yun yung mindset ng coaches at saka ng buong team ng players. Coach Ben to Josh, he had 17 of 20 attacks, 1 service ace, 11 digs and 7 extra interceptions. So now, at least, konti na lang. Baka makapasok na kayo sa final pa, depende sa resulta mamaya. So ano mindset mo ngayon para siyempre medyo pamigat yung mga laban? Ayun nga po, parang padulunin ng laban. Ayun yung sabi ni Coach Mape. Huwag matakot maubos kasi sobrang daming pwedeng pumalit. So ayun lang, tiwala lang din sa teammates, and of course tiwala lang sa system. And ayun nga po, parang of course sa next game namin against Lasal, it's a must win for us kasi that will give us a ticket for the semifinals. The floor is open for questions. Josh, nung last game nyo nga sa FEU, medyo emotional ka nga after nung match, after nung 4-set loss nyo. Siguro, can you talk about lang yung paano mo binounce back yung sarili mo to help UST get the straight set win? Ayun nga po, of course, ang laro, may nananalo, may nanatalo. And ayun, parang that time, disappointed ako sa sarili ko. And of course, parang frustrated ako. Pero hindi siya rason para hindi ko galingan sa next game. Nakamugot ako doon and binibigay ko din ng credit sa FEU kasi sobrang ganda ng nilaro nila doon that time. So ayun, parang inisip ko na lang na wala na akong magagawa doon. So the best I can do is gumawa na sa mga remaining games. Coach, aside from Josh, 2 other players, si Sherwin at saka si Paul nag-score ng double digits. Siguro, ano pa yung hinahanap mo sa players aside from Josh na yung consistency talaga dapat nandun for the team? This time, yung buong 14 players, i-maximize namin sila. We are preparing yung mga nasa benches na at least sasabi namin na pwede namin gamitin in mag-relief. Kasi dito sa last part ng tournament, medyo mahigpitan na labanan. This time, ang labanan dito hindi na one-sided. Laging top board ang mga makakalaban namin. So, kailangan mahaba-haba yung fetches namin para pagdating sa mga crucial time, mas mahaba yung laban. Coach, medyo crucial na yung mga ganitong last stretch ng eliminations kasi nga parang lumalabas na yung wear and tear, di ba? So, paano lang siguro na papangalagaan yung players? And at the same time, medyo two-part question na ito, Coach. Ano yung one thing na parang gusto nyo makita from the team? Starting from the Lasal game and siguro hanggang dulo na hopefully makapagtuloy-tuloy kayo ng panalo. Yung preparation namin yan, ang gusto namin mangyari sa mga bata yung mindset nila. Tapos, para sa aming coaches, siguraduhin namin na yung form ng katawan nila ay intact condition. Ngayon, yung gusto namin mangyari sa team, ma-intensify pa yung relationship nila, yung maging buo pa sila. Dahil yun lang yung panglaban namin sa mga team na kaharapin namin. Maging intact kami as in UST team na solid. Kasi before, yung UST team namin is individual ang nangyayari. So this time, yun yung workout namin mabuti. Hanggang sa dulo, dapat maging isa lang yung movement namin as one. Josh, against Lasal this weekend, first round, tinalo kayo ng DLSU. So, what are your thoughts para makapawi kayo? At the same time, hindi na kayo mag-worry na para makapwesto sa final? Siguro mindset ko lang
is, lagi ko din sinasabi sa mga teammates ko na parang i-acknowledge namin yung lakas ng Lasal. Hindi namin sila i-underestimate. Isipin namin na malakas silang kalaban, so kailangan namin silang paghandaan. And of course, parang ayun nga po, so parang medyo may ano kami ng Lasal kasi nga hindi kami nanalo pa sa kanila ng ilang games na. So actually may gigil, pero our coaches keep reminding us na kalma lang. Parang kasi pag nakikita lang kami during parang every Lasal game, masyado kami nigil. So siguro this time, yung workout namin is kalmado lang maglaro. Thank you, Josh. And ayun nga po pala, parang gusto ko lang din dagdag na parang yung nangyari kanina is that was about yung nagkabanggaan kami ng tuhod ni sino yung taga-UE, and let's all pray for his fast recovery. Alright, thank you very much, Josh. Okay, congratulations, Coach Ben.